At dahil sa sinabi ng ginang, padali-dali nang lumakad pauwi si Robert. Naku, totoo kaya yung sabi-sabi ng ginang na mayroong aswang dito sa tulay? Baling sa isipan ni Robert kung totoo ba ang sinabi ng ginang o hindi. Kaya ang ginawa ng Robert, patuloy siyang naglalakad hanggang sa malapit na siyang makarating sa tulay ay may bigla na lang Hala, sino yan? Huwag ka naman pong magbiro sa akin. Hala, Diyos ko. Ito na kaya yung sabi ng ginang na aswang dito sa tulay? Huwag po. wala nang magawa si Robert kundi ang humagulhol na lang at mapaupo sa tulay. At hindi niya inasahan, pagsapit na ng dilim ay bigla na lang lumitaw ang isang di kaaya-ayang nilalang na nandun pa sa kabilang tulay. Kitang-kita talaga sa dalawang mata ni Robert ang isang nilalang na nagtra-transform bilang isang matandang babae. Nang lilisik ang mga mata nakaharap sa kanya at may mga pangil at mahaba yung dila. Hala, ito na talaga yung sabi ng ginang. Walang duda. Aswang to. Pag-umagapang na siya papalapit sa akin. Maawa ka po sa akin. Huwag mo po akong kainin. Habang papalapit na ang nilalang, nasa mga 2 dipa na distansya, ay bigla itong huminto at biglang tumuwad sa gitna ng tulay. May itong susugod at lilipad kay Robert. Anong ginagawa mo dito, bata ka? Gusto mo ikaw yung unang mabiktima ko na naman. Diyos ko. Huwag po. Huwag mo nangyayinin. Habang umiiyak si Robert at umaatras, ay bigla niyang nakapa yung pinamili niyang rekado sa kanilang uulamin. At doon din pumasok sa isip ni Robert na ang sabi-sabi ng mga matatanda, ang aswang ay takot sa asin at bawang. At dali-dali nang hinugot ni Robert ang asin at isinaboy niya sa nilalang. Itong sa'yo, asin. Yan. Yan ang mababagay sa'yo. Gusto mo pala kong kainin, ha? Ito pa yung bawang. Kainin mo yan. Kainin ko. Yan. Mamatay ka ngayong aswang ka. Yan. At ang nilalang ay walang magawa kundi umatras at biglang nag-transform isang malaking asong itim at tumalon sa ilalim ng tulay. Kaya ang ginawa ni Robert ay padali-dali na siyang umuwi, tumakbo patungo sa kanilang tahanan. Oh, Robert, ano nangyari sa'yo? Bakit ka hinihingal? Saan ka ba nanggaling? Loko kang bata ka. Kanina pa ako naghihintay sa'yo dito. Magluluto na sana ako ng ulam. Pero anong ginawa mo? Ang tagal mong bumalik. Hindi mo alam ang nangyari sa akin, ate.
hinarang ako ng isang aswang doon sa tulay. Yung nagdudugtong dito sa ating sityo at doon sa kabilang sityo. Mayroon pala talagang aswang na humarang dyan sa tulay na yan. At sabi ng matanda doon, marami daw iyang nabiktima na. Muntik na rin ako mabiktima, ate. Buti na lang naisip ko itong mga Ricardo na ipangpangontra sa aswang. Ayun, napatakbo siya, ate. Nako, pasensya ka na Robert, hindi ko talaga alam kung ano nangyari sa'yo. Patawarin mo sana ako. Sa susunod, ako na lang yung bibili ng mga Ricardo. Hindi na kita uutusan tuwing hapon na Robert. Pasensya ka na kapatid ko. Sana mapatawad mo ako. At yun po yung karanasan ko. Mula nung bata pa ako. Ito yung karanasan na hindi ko malilimutan. Karanasan mula sa isang nilalang na hindi pa paniwalaan ng iba. Ngunit ito'y totoo. Totoo ang aswang Mr. and Mrs. Judy. Maraming salamat po sa pagtanggap niyo sa aking kwento. Ako nga pala ulit si Robert mula sa Agusan, Davao del Norte. At sa mga may nais magpadala ng kwento ay i-message nyo lang kami sa aming Facebook page, Judy TV.